Aries, tignan natin kung ano ang mensahe pagdating sa iyong kaperahan. Okay? So, keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi lahat ay makaka-relate, to be open-minded. Pwede nyo pong panoorin yung inyong other signs, Sun, Moon, Rising, and Venus signs para po sa mas kompletong mensahe. Yan. Kasi iba sa inyo kung saan sa inyo lang pinapanood nyo, pwedeng hindi kayo makaresonate. Kaya try nyo panoorin yung iba nyong signs, zodiac signs. Tignan natin kung ano ba yung current energy mo in terms of your finances. This is for Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus Spirit Guide. Okay, we have 4 of Wands. Matatag, no? Matatag yung ano mo dito pagdating sa kaperahan. Pwedeng marami sa inyo, Aries, nag-e-enjoy na kayo. Okay, nakakapag-save pa kayo. We have 4 of Wands. Nakapagpatayo na ba yung ng bahay yung iba sa inyo? Kasi pwedeng yan yung priority ninyo yung mga nakakaraan. For the last 2 to 4 years, for some of you, pwedeng yan po yung priority ninyo. No? Na magkaroon kayo ng sariling bahay. So parang ngayon, yung iba po sa inyo medyo, sabihin natin, pa-relax na lang yung iba sa inyo dito. Kung kayo man po ay nakapagpatayo ng bahay. Pero kung hindi pa, ayan yung iba sa inyo, pwedeng todo hassle pa kayo. Ayan. So masaya naman yung karamihan po sa inyo, ano, pagdating sa kung ano yung nararanasan ninyo ngayon pagdating sa iyong kaperahan. So, meron dito, pwedeng kung nakapagpatayo na kayo ng bahay, parang sasakyan naman yung goal ninyo ngayon. Pero tignan nyo kung makakatulong ba sa inyo yung sasakyan. Kasi hindi naman talaga lahat dapat ay bumili ng sasakyan. Lalo na kung ay tatambak mo lang naman. Pero mas maganda, di ba, kung gagamitin mo sa negosyo. Kaya pag-isipan nyo. Ayan po, tignan natin. Okay, your current financial status, tignan natin. So, meron dito happy kayo, maganda yung relationship mo with your money. Kasi naano mo talaga siya, na-maximize mo talaga siya, na-achieve mo yung goals mo. Magaling yung iba sa inyong humawak ng pera. Tignan natin. Your current financial status ngayon. Okay, yung iba naman po sa inyo, kung kayo pala ay nagbabalak na magpatayo ng bahay, ayan, hindi siya agad-agad It could take 2 to 4 years pa po bago ninyo, sabihin natin, makapag-start kayo ngayong year na to, pero pwedeng abutin pa siya ng 4 years bago nyo matapos. Yung complete talaga siya, yung fully furnished na, yung may gamit na, ganon. Pwedeng nun nyo pa lang po talaga siya ma-finish, mapuno talaga, kunwari yung bahay po ninyo, mapaganda. 8 of Pentacles. Ayan po, maganda talaga yung kaperahan ninyo. 8 of Pentacles. Tsaka sobrang sipag nyo rin talaga. Busy po yung karamihan sa inyo. Pero nakikita ko dito busy kayo pero nakapag-enjoy kayo. Marunong kayong mag-budget ng time. Hindi lang nga ng time Sabi ko nga sa inyo, magaling kayong maghawak ng pera. Aries, ayan po. Tignan natin, ano ba yung mga pwedeng maganap, no? Pagdating sa iyong kaperahan. Yung positibo muna. Ano po yung pwedeng maganap na positibo pagdating sa kaperahan po ni Aries? We have Queen of Wands. Okay. Yung negatibo dito, Aries, ang nakikita ko is yung kayo to mismo pwedeng yumabang kayo. So, keep your feet off the ground. Kailangan humble pa rin kayo kahit na ano po yung marating ninyo dito, ano yung ma-achieve ninyo. Kasi pwedeng yan yung magpabagsak sa inyo. Yes, yung iba sa inyo, pwede ngayon hindi nyo pa nakikita na, hindi naman ako mayabang. Pwedeng hindi nyo pa yan nakikita. Pero pwedeng marirealize nyo yan at some point of your life na, ay teka, parang nagiging mayabang na yata ako. Kayo din yung makaka-realize niyan sa sarili ninyo kung kayo ba ay napunta dun sa lugar na yon or hindi. Okay, pero yan sinasabi sa ni universe
Huwag kang magiging mayabang. Keep your feet off the ground. Kasi ito nga yung magbibigay ng negatibo sa'yo. Yan yung magdadala sa pwedeng pagbagsak mo. So, pinapaalalahanan ka dito ni universe. Tama ba? Negatibo ba yung una kong sinabi? I don't know. Pero nakikita ko kasi ito as negative para sa'yo. Kaya, iwasan mo yan. Ayan, no? So, yun nga, iwasan mong magmagaling dito. Okay? So, kunwari, di ba alam ng mga tao na masipag ka, na may pera ka, or what? Pero ito, may mga tao kasi na magte-take advantage sa'yo, pwedeng hingan ka ng hingan, dahil nga, di ba, yun nga yung sinasabi nila sa'yo, so parang paninindigan mo yon. Di ba, magbibigay ka nga ng magbibigay dito. Mag-iingat po kayo. Tapos meron naman dito, hindi to dahil sa ibang tao, dahil talaga sa inyo to, maging maluho po yung iba sa inyo pagdating sa inyong sarili. Which is hindi naman masama, di ba? Pero kasi baka masobrahan. Kunwari, bili ka ng damit. 'Di ba? Yung damit kasi 'di ba pag binili mo 'yon, hindi mo naman mabebenta ng mas mahal. Yung mga ganong bagay. So, napapasobra ka na sa damit, sa sapatos, pero yung mga sapatos mo pwedeng hindi naman limited edition yung binibili mo. So, kung mag-invest kayo, ganun, kahit mahal pero sa limited edition, yung mabebenta nyo pa. Yung mga ganong pong bagay. So, parang yung pera mo dito, yes, nagiging masaya ka, pero parang wala ka nang mababawi. Yung ganon, di mo na siya mapagkakakitaan. Kaya, ayun po, pag-isipan nyo. Tapos yun nga din, huwag kayo masyadong mapagbigay dito. Baka parang, alam mo yung parang, tawag dito, yung binubuyo kayo ng mga tao, sige na, magbigay ka na, ganyan. Tapos magbibigay ka. Or sa mga, kunwari, may pupuntahan kayo mga parties, may mga, kunwari, inuman, ganon. Yung magbibigay kayo ng malaking halaga, ng contribution, malaking contribution, birthday naman yung pinuntahan nyo or celebration yun eh. Di ba parang ang nangyari pwedeng maging sagot mo. So pag may mga ganyang tao sa paligid mo, ginagawa na yan sa'yo, layo ka na sa kanila pag ganyan. I mean, pwedeng hindi naman yan inuman, no? Pwedeng yan, kakain lang yung iba sa inyo. Pero bakit naging sagot mo? Di ba? Ba't parang binayaran mo yung yung kinain mo, tas parang kumain ka sa restaurant, ganun yung halaga. Sa fine dining restaurant. Pag sabi ko nga, pag mga ganyan yung mga tao sa paligid nyo, naku, cut ties with them. Check natin yung positibo naman. I don't know kung positibo or negatibo na sabi ko, pero ito yung negative, no, na pwedeng mangyari sa'yo. Okay? Tingnan natin yung positibo naman. Ayan. We have 2 of Wands. Meron tayo ditong the Tower. Positibong pwedeng mangyari pagdating sa finances mo. Pwedeng may ma-acquire ka dito na property sa murang halaga. Yun yung nakikita ko. So, kung may ipon po yung iba sa inyo, ayan, parang may magbebenta kasi sa'yo dito ng property, palugi siya. Pero tignan mo muna kung ano ba yung background nung na yun ha, nung property na yun. Kasi meron ako nafe-feel dito, Aries, na pwedeng may natsugi doon sa property na binibenta sa'yo. Kung hindi man, pwedeng baka may nagmumulto at malakas yung multo na yun na nakakaabala, spirit ba? Or baka hindi lang spirit, nakakaabala siya doon sa mga tumitira. So, tignan mo rin. Mafe-feel mo yun pag binisita mo yan. Yung property na yun. So, ayun. Nasa sa inyo na lang yan kung kukuhanin nyo ba. Pero meron po dito, ibebenta sa inyo ng mababang halaga. At siya, mabilisan. Queen of Cups. Ayan po. Some of you, advantage to para sa inyo. Kasi iba sa inyo, pwede naman na ibibilihin nyo yun, pero hindi nyo naman titirhan, pero ibebenta nyo din. No, kasi kayo, hindi naman kayo nagmamadali. So, ayan po, pwedeng kikita kayo dito. So, iba sa inyo, pwedeng mapunta kayo sa buy and sell. Ganon. Tignan natin. So, may fish dito sa nyo. Yung sa necklace dito, sa natin, sa card natin. So, hanggat kalmado kayo, ganyan, hanggat di kayo nagiging impulsive, di kayo nagiging mapagmataas, tuloy-tuloy po yung flow ng money talaga sa inyo.
Maraming papabor dito na sitwasyon para sa inyo. Para kayo ay magkapera, para kayo ay lalong kumita. Check po natin. Okay, ano ba yung main cause ng financial problem mo? If you have one. It's either nagamot nyo na yung iba dito, nagamot nyo na yung financial problem na yan, or for some of you, hindi pa rin. Pwedeng ito ay pinoproblema nyo pa rin hanggang ngayon. Ano po ang main cause ng financial problem ni Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus? The Hierophant, asawa to eh. Pwedeng pamilya din. So, yun. Meron ba dito single mom kayo or single dad kayo? Ayan, may 5 of Cups tayo dito. Parang nagre-regret yung iba sa inyo dun sa pinakasalan nyo. Meron po dito. Okay, so pwedeng meron nga dito single mom or single dad. Meron naman po dito is kasi nga may family din talaga na energy. So, naka-lean, nakadepende pa rin po ba sa inyo yung inyong nanay, tatay, mga kapatid, kahit na kayo po ay may asawa na. Yung iba naman sa inyo, yun yung nagiging main problem ninyo. Hindi dahil sa napangasawa nyo talaga ha, kung hindi po dahil doon. Kasi pwedeng lagi yung pinag-aawayan yan ng asawa mo. For some of you naman, pwedeng yun yung naging main cause ng hiwalayan ninyo. Yung family mo, kasi lagi silang nakadepende sa'yo. Malalakas pa pero ayaw magtrabaho. Yung iba naman po sa inyo, ito, meron dito kasing babae, matandang babae, pwedeng byuda ito. So, it's either sa side mo yan or sa side to ng person mo. Yan po. Pwedeng ito yung main cause ng financial problem mo. Ayan. Ang narinig kong pangalan, Nita or Lita. Ayan po. Basta, sige, kung hindi man yun yung name, no? Dun lang sa mga letter na yun. Letter N, I, T, A, or L, I, T, A. Merong ganun sa pangalan nung tao na may ayaw po sa inyo. Or, hindi lang may ayaw sa inyo, kung hindi. Ano po, yan yung, sabihin natin, parang humahad lang sa financial growth ninyong mag-asawa or sa financial growth mo. So, tingnan natin. Okay. May new source of income ba? May new source of income po ba, Spirit Guide, for Aries? New source of income po for Aries. We have Page of Wands. Okay. Tingnan natin. So, yung nakikita ko kasi na to, pwedeng hindi na kayo yan eh. Meron dito pwedeng anak nyo. No, yung iba po sa inyo medyo maluwag-luwag na din yung inyong pamumuhay because of your anak. Not because natulungan na kayo agad, napagpagawa kayo ng bahay. Pwedeng meron iba sa inyo. Pero yung iba po sa inyo dito ay pwede po kasi na dahil wala na kayong pinag-aaral. So, yung dapat sa schooling, sa iba na napupunta. Kasi po pwedeng meron ng trabaho yung anak ninyo. Okay, we have Knight of Pentacles. Tignan pa natin. 5 of Pentacles. Okay. Oh. Medyo mahihirapan pala, no? Meron dito. Actually, may struggle eh. Diba ang tanong ko dito is, if ever meron bang new source of income? Wala pa. Kailangan nyo muna palang mag-focus sa kung ano yung pinagkakakitaan ninyo ngayon. Kung businessman to, kung trabaho man po ito, magstay muna po kayo doon. Huwag kayong huwag kayong magmadali sa paghahanap. Kasi ang nangyayari kasi, or nakikita ko kasi dito, Aries, is hindi kayo yung maghahanap nung trabaho or whatsoever ng other opportunities na to. Kusa po itong lalapit sa inyo. Kasi pag kayo mismo yung naghanap, parang palayo siya ng palayo. Ganun yung nangyayari. Kaya po ayan, no, kung kayo, ayan, may aalisan man kayo dito na trabaho or negosyo po ninyo, tas maghahanap kayo ng another, hindi siya uubra para sa inyo. Hindi siya mag-workout. Kaya po, yan, stay muna kayo dito, mag-focus kayo kasi marami pa kayong marireceive na magandang opportunity dito sa current na pinagkakakitaan, sa current job po ninyo. Kaya mag-stay muna. Okay, sige. Ano ba yung mabe-benefit mo dito pag nag-stay ka?
We have the Hanged Man. Okay. We have the Hermit. And we have Queen of Pentacles. So, akala mo, 'di ba, walang nangyayari. Na-stress pa nga yung iba sa inyo eh. Kasi some of you, parang di nyo nafe-feel yung growth. Ito yung sinasabi ng card, pero pwedeng hindi nyo nafe-feel. Or hindi nyo nakikita. Some of you, hindi nyo nakikita na parang dun papunta. Pero ayan po, sa stability rin papunta yan eh. Kaya lang daw, kailangan yung magtiyaga dito at marami pa talaga kayong isa-sacrifice. Ang siste lang kasi, pwedeng gamay nyo na to. Okay? Or magagamay nyo rin kasi to. Kaya wag kayo basta-basta susuko. Ang kailangan nyo daw is mag-focus, no, towards dito sa pinagkakakitaan po ninyo ngayon. Kaya wag nyo munang isipin yung ibang mga opportunities na pwede mong makuha kasi kung ikaw yung hahabol dun sa opportunities na yon, hindi mo po yun makukuha. Pero kung may opportunities dito na paparating para sa inyo, i-accept nyo po kasi para talaga yun sa'yo. Hindi ka tatakbuhan nun. So, ayan po yung pwede mong ma-benefit, no? With this Queen of Pentacles. And also, nandun yung, yung pagiging, hindi lang, hindi sa pagyayabang, pero proud ka talaga. Magiging proud ka dito sa sarili mo. No? So, kung ano man yung ma-achieve mo dito. Pagdating sa pinagkakakitaan, pagdating sa trabaho. So, tingnan natin kung ano pa yung mensahe for you. Mensahe pa po natin for Aries. Guardian Angel. Your angel is always by your side, ready to offer protection and guidance. Protection, guidance, and support from your angels, from your spirit guides. Lagi po silang nakabantay sa'yo. Yan. Pinoprotektahan ka nila. Tignan natin ano pa yung mensahe. Mensahe pa po natin for Aries Spirit Guide. Look for the signs that will guide you to the destiny you have known all along. Kaya huwag kayong mainip, no, dito sa progress na gusto nyong makita. Kasi yung magdadala po sa inyo nung nung highs na yan is pwedeng itong current na pinagtutuunan nyo ng pansin. Look for the signs. Pero kung ang dami-dami nyong hinihinging signs at di pa rin kayo naniniwala, ask your guardian angel. Pwedeng sa panaginip po, no, ibigay niya sa inyo kung ano yung mga signs na hinihingi mo. Or for some of you, mga angel numbers yan. Check natin, mensahe pa po natin for Aries pagdating sa kanyang kaperahan. We have wealth. You see? Sabi ko nga sa inyo, maganda talaga yung kaperahan nyo eh. Appreciate nyo lang talaga. You are moving towards real wealth and prosperity. Keep up the great work. Dito yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, huwag kayong bibitaw basta-basta. Huwag kang maiinip, Aries. Marami ka pang, sabihin natin, marami ka pang mapapala, marami ka pang mabe-benefits dito sa current work mo. Basta yun lang, sinasabi sa inyo ni Universe, kapag na-receive nyo na yan, okay, huwag kayong magiging mapagmataas. Stay humble. Emotional healing. Pero nakabaliktad siya. Unresolved emotional trauma is still influencing your relationships. Past pain has yet to fully heal. So, for some of you, ayan po, yung relationship mo with your family, with your person, pwede po na, yun, hindi niyo siya na-address. So, pwedeng itong mga natitirang months ng 2024 hanggang 2025, so pwede po na ma-heal yan. Okay? So, pwedeng may reconciliation na mangyari dito. Reconciliation,
Pwedeng may magkakabalikan, pwede rin namang hindi. Pero magkakausap na kayo ng maayos ng person mo para kung yung iba sa inyo, may anak po kayo, is, alam niyo yun, mapag-usapan niyo yung future, yung plano ninyo pagdating dun sa inyong anak. So, eto po yung inyong money mantra. So, type nyo lang po ito at sabihin po ninyo 3 times. I-comment nyo po, and then type it, comment it, then sabihin nyo po 3 times. I'm a magnet for wealth and gold. Ulitin ko po. I'm a magnet for wealth and gold. Abundance manifest, leaving lack behind. Abundance manifest, leaving lack behind. So, cleanse po natin yung space, yung energy, lahat ng negativities na nakita natin dito. Okay, we're only receiving the positive energies. Okay, so yung negativities naman is learning lang yun or lesson para sa inyo, or reminder sa inyo ni universe. Okay. So, ayan po, more blessings to come, more money to come para sa inyo, Aries.